Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan. Ito ni Antonio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito, 20 anyos pa lamang si Antonio. Nag-aaral ng lihim na karunungan kasama ang nakakatandang pinsan na si Gringo. Sa ilalim ng pagtuturo ng isang matandang manggagamot, nagkaroon ng kaunting kaalaman ng binata tungkol sa mga mutya. Nang mga sandali ding yun, may mga tangan na ang binata, kagaya ng mutya ng bigas at pangil ng kidlat. Ito ang kauna-unahang pinagkaloob sa kanya ng albularyong si Tatay Rogelio. Ginawa ito ng ama sa pagdanais na sundan ni Antonio ang yapak bilang isang manggagamot. Ngunit sa kasamaang palad, wala sa bokabularyo ng binata ang pagiging albularyo. Bakit ba ayaw mo maging albularyo, Tonyo? Mahusay ka naman sa larangan ng panggagamot. Sayang naman ang kakayanan mo kung hindi magagamit. Tama nga po kayo, Tay. Pero pakiramdam ko po kasi, hindi ako yung tipo ng taong kagaya nyo. Tinitingala at ginagalang ng mga kababaryo natin. Alam nyo naman na, sanggano yung tingin nila sa akin, di ba? Walang taong hindi kaya magbago, Antonio. Pag-isipan mo muna ng mabuti ang sinasabi ko. Para din yun sa ikabubuti mo. Ewan ko lang, Tay. Duda ako sa sarili ko eh. Siya nga pala, may balak ba kayong gawin ngayong Biyernes Santo? Wala na ba? Kukunin ko lamang yung ibinaong kong lana para mapalitan ng panibago. Bukod doon wala naman ah. Bakit mo na itanong? Balak ko sanang pumunta sa kabilang baryo kasama si Gringo. Alam na ni Tatay Rogelio kung ano ang binabalak ng mga ito. Lalo na't kasama ng binata ang pinsan. Naku, baka kung anong kalokohan na naman ang gawin yung magpinsan ha. Talagang tatamaan kayo sa akin. Hindi po kalokohan yung punta namin sa kabilang baryo, Tay. Dadayuhin namin yung lumang simbahan. Ang sabi ni Manong Gringo, naroon pa din yung lumang kampana. Gusto ko sanang makuha ang mutya nun. Napahinto sa ginagawa ang matanda at tinignan si Antonio. Ano ka mo? Nababaliw na talaga yung pinsan mo. Hindi nyo alam kung gaano kadelikado ang pinapasok nyo. Malakas na engkanto ang nagbabantay sa mutya ng kampana at kahit pagsamahin pa ang lakas nyong dalawa ni Gringo, wala pa din kayong magagawa. Dagdag pa nito, minsan na din niyang sinubok na kunin ang mutya ng kampana na naging dahilan ng pagkaputol ng kaliwang kamay at pagkabulag ng isa sa mga mata. Alam ko po yung panganib na kaakibat ng pagkuha ng mutya, Tay. Ang totoo, ito din yung unang beses kong susubok. Medyo kinakabahan nga ako, Tay. Malakas yung pananalig ko sa mga aral na natutunan mula sa inyo. Siguro naman, kung sakaling hindi namin makuha yung mutya, magagawa naming makaligtas. Ay nako, kung yan ang gusto nyong gawin, wala na akong magagawa pa. Basta't mag-iingat kayo. Tandaan mo, Antonio, huwag mong ipipilit ang hindi para sa'yo. Pagsapit ng Huwebes Santo ng gabi, pumunta na sina Gringo at Antonio sa kabilang baryo bilang paghahanda sa pagkuha ng mutya. Dito muna tayo sa kabisera. Mas mabuti nang pumunta tayo roon. Bandang 11:00. Nang sa ganun tunog na ang mga tao. Sigurado namang walang ibang susubok na kunin yung mutya ng kampana. Takot lang nila
na makasagupa yung gabay nun. Kumpiyansa itong magagawa nilang kunin ang mutya dahil matagal na itong pinaghahandaan eh. Medyo kinakabahan ako sa gagawin natin, Manong ah. Ito yung unang beses kong susubok na kumuha ng mutya. At isa pa, sa pinakamalakas na uri pa. Hindi ako sigurado kung magtatagumpay tayo. Huwag kang mag-alala dahil siguradong makukuha natin ngayon yung mutya. Magtatagumpay tayo, Antonio. Pagtiwala ka lang. Paano kung sakaling hindi natin kayanin, Manong? May plano ka ba? Wala, Antonio. Magtagumpay man tayo o hindi, wala nang atrasan to. Dahil sa oras na makapasok tayo sa kampanaryo, hindi na tayo makakalabas. Maliban na lang kung isa sa atin yung makakakuha ng mutya ng kampana. Kaya kung pinanghihinaan ka ng loob, ngayon pala magsabi ka na habang may oras ka pang umatras. Wika ni Gringo. Ngunit buo na ang loob ni Antonio. Hindi, Manong. Nandito na tayo eh. Wala nang oras para umatras. Nagkarga ng poderang binata. Saktong 11:50 nang matapos si Antonio. Tumayo ito at inaya ang pinsan niya. Tara na. Hindi tayo aantayin ng mutya, Antonio. Dali-daling pumasok sa lumang simbahan ang dalawa. Sa bungad pa lamang, ramdam na nila ang napakabigat na presensya. Hindi lamang nag-iisa, kundi daan-daang engkanto ang nagpupumilit makaakyat sa tuktok ng simbahan. Ako na ang gagawa ng daan. Sa oras na libre, tumakbo ka ng mabilis, paket ha? Binunot nito ang binasbasang itak. Sinugod ang mga engkanto. Nakasunod naman si Antonio na may hawak ding buntot pagi at isang garapon ng pinaghalong apog at asin. Kinuha ito ni Gringo at isinaboy sa mga nilalang. Nagsipagtalunan sa hagda ng mga ito. Nang makahanap ng daanan, dali-daling tumakbo si Antonio paakyat sa tuktok ng tore. Pagkarating sa itaas, tumambad sa binata ang malaking kampana. Nakatayo sa tabi nito ang isang nilalang na may 10 talampakan ang itaas. Isa na namang tao ang nangahas na sumubok kunin ang mutya. Ang tanong, magtatagumpay ka kaya? Subukan mo akong pigilan nang malaman mo. At bakit naman kita pipigilan? Hindi ba't kagustuhan mong kunin ang mutya? Malaya kang gawin na naman ang gusto mo. Sigurado ka ba? Baka naman pagsubok lang to ha. Mamaya pag lumapit ako sa kampana, bigla mo na lang akong hatawin yung maso mo. Kagaya ng sinabi ko, malaya kang kunin ang mutya. Hindi ako pipigil. At lalong hindi ako ang susubok sa'yo. Mararanasan mo lang sa oras na makuha mo na ang mutya. Matapos ay umatras ito. Hinayaang lumapit si Antonio sa kampana. Sinubukan itong pumasok ngunit pinigilan siya ng gabay. Mag-iingat ka, Antonio. Dahil wala na ako magagawa para tulungan ka. Hindi ako makakapasok. Isang tao lang ang pinapayagan ng mutya. Hindi na lumingon pa si Antonio. Binunot nito ang itak. Itinarak sa kampana. Nagpakawala ito ng napakalakas na tunog. Halos mabingi si Antonio ngunit hindi binitawan ang itak. Tuloy-tuloy ang malakas na kalembang. Ngunit ang pinagtatakha ni Gringo, hindi man lang nagigising ang mga tao sa paligid. Sumubay sa tunog ang malalakas na alulong ng mga aso. Teka, hindi ba nila nadidinig yung malakas na kalembang? Bakit hindi man lang nagigising yung mga tao? Yun ay dahil tayo lamang ang nandito sa loob ng dome ng mutya.
Sandali lang. Ngayon lang ako nakadinig ng mutsyang may sariling dome Tanging ang mutya ng kampana lamang ang may ganong katangian. Hindi mo ito makikita sa ibang mutya, kaya walang nakakapasa sa antas na ito. Pero uulitin ko, hindi pa ito ang aktwal na pagsubok ng mutya. Hindi na kumibo si Antonio dahil maging siya alam na ang tungkol sa bagay na yun. Patuloy na pinanlalabanan ni Antonio ang malakas na tunog mula sa kampana. Halos magdugo na ang tenga sa sobrang lakas ng ingay. Ngunit pilit niya itong tinitiis at hindi binibitawan ang hawak na itak. Hanggang sa naramdaman na unti-unti nang lumalambot ang kampana. Alam nitong yun na ang pagkakataon para makuha ang mutya. Natandaan nito ang sinabi ni Gringo na kung anuman ang matatapyas mula sa kampana, iyon na mismo ang mutya. Pinihit ng binata ang itak. Hiniwa ito pahalang para makakuha ng maliit na bahagi. Sinlambot ng taba ng baboy ang kampana ng mga sandaling yun. Mabilis na humiwalay ang kapirasong tipak nito. Saka pa lamang tumigil ang malakas na ingay mula sa kampana. Nawala na din ang mga engkantong nakaharang sa hagdan. Biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid. Dinampot ni Antonio ang piraso ng kampanang nahulog at ibinalot sa pulang tela. Anong nangyari? Bakit biglang nawala yung mga engkanto? Saka, nasa na yung malaking nilalang? Mukhang nagtagumpay tayo, Manong. Nakuha ko na ang mutya. Siguro oras na para umalis. Wala namang naramdamang kakaiba ang binata hanggang sa makarating sila sa tahanan. Umaga na nang makauwi ang mga ito. Nag-aabang sa atanga ng bahay si Tatay Rogelio. Oh, ano nang nangyari sa inyo? Mukhang wala namang kayong ginawa. Nagsayang lang kayo ng oras at pagod sa pagpunta roon. Hindi po, Tay. Nakuha po namin yung mutya ng kampana. Pero ang ipinagtataka ko lang, hindi nangyari yung inaasahan ko. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit? Ano bang inaasahan mong maganap? Sa pagkakataong yun, si Gringo na ang sumagot. Kasi tiyo, walang kahirap-hirap na nakuha ni Antonio yung mutya. Yun yung inaalala niya . Dapat lang na mag-alala ang pinsan mo. Dahil ang pagsubok ng mutya ng kampana ay hindi mangyayari sa mismong araw na kinuha mo ito. Mag-antay ka. Darating ang pagsubok na yon. Wala nga lang makapagsasabi kung kailan o paano. Makalipas ang ilang araw, wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy lang sa araw-araw na pamumuhay si Antonio. Wala ding pagbabago sa katawan ng binata, kaya naisip nito na baka walang epekto ang nakuhang mutya. Hanggang sa naimbitahan ito na dumalo sa isang handaan. Dahil wala namang gagawin, sumama ito sa pinsang si Burnok. Hindi kilala ni Antonio ang mga tao roon, kaya tahimik itong nakaupo sa sulok. Hindi ito nakikipag-usap sa ibang tao, maliban kay Burnok. Nanatiling gano'n ang binata hanggang sa matapos ang programa at nang nag-inuman na, saka naman nakursunadahan si Antonio na mga nag-iinuman. Tahimik itong umiinom kasama si Burnok nang lapitan sila ng isang lalaki. Mukhang nagsosolo yata kayong dalawa rito . Anong meron ? Bakit ayaw niyong makisama sa amin ? Pasensya na, pero hindi ko kasi kilala yung mga taong nandito . Kaya nahihiya kaming makisali. Naimbitahan lang din kasi ako . O baka naman, nagdadahilan ka lang kasi wala kang tiwala sa mga taga rito.
Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin lalasunin. Tara sa mesa namin nang makakilala ka naman ng bagong kaibigan. Nagkatinginan sina Bornok at Antonio. Bilang pakikisama, pumayag ang mga itong makiupo sa kabilang mesa. Nagpakilala ang lalaki sa pangalang Limuel, samantalang ang tatlong kasama nito hindi nagsasalita. Pare, parang nakakahiya namang makisalo sa mga kasama mo eh. Ayaw yata nilang nandito kami. Sige, aalis na kami ha. Isa pa, magagabi na din. Medyo malayo pa yung uuwian namin eh. Tumayo ang dalawa para magpaalam. Ngunit pinigilan ang mga ito ng isa sa mga kasamahan ni Lemuel. Huwag nga kayong bastos. Kayo na nga yung inaanyayahan. Kayo pa ang may ganang umalis. Paeng, kalmahan mo lang. Hayaan mo nang makauwi ang mga bago nating kaibigan. Antonio, pagpasensyahan mo na itong si Paeng ha. Medyo marami na din kasi yung nainom eh. Sige na, ako nang bahala rito. Dali-dali nang umalis ang dalawa. Nilingon ni Antonio ang pangkat. Nakita nitong patuloy pa ding nakatingin yung Paeng sa kanya. Habang nasa daan nag-uusap ang dalawa. Medyo malayo na sila sa mismong tahanan ng kaibigan ni Bornok. Halos wala ng kabayan sa lugar. Aba, lokong tao yun ah. Pagdidiskitahan ka pa yata, Antonio. Hayaan mo na, lasing na yung tao eh. Kung sabagay, siya nga pala. Parang may kakaiba doon sa Limuel, no? May napansin ka ba? Oo, may tangan din siyang mutya. At sigurado kung nagtagal pa tayo doon, yun ang mapag-uusapan natin eh. Ayoko pa naman ng mga ganun. Kasi minsan nauuwi sa subukan eh. Napahintos sa paglalakad ang dalawa. Dahil may mga kalalakihang humarang sa kanilang daanan. Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh. Iba talaga yung kutob ko sa mga taong to. Dahil ang mga taong nakaharang sa daan walang iba, kundi sina Limuel at Paeng. Pasensya na, nabitin kasi ito mga kasama ko sa usapan eh. May ilang bagay lang kaming gustong itanong sa'yo. Pasensya na, pero kailangan na naming umuwi. Pwede naman siguro na sa susunod natin pag-usapan yung tungkol dyan eh. Ngunit sa kasamaang palad, may ibang plano ang mga kalalakihan. Pwede naman sana, kaso mas gusto namin ngayon eh. Isa pa, nasa sayo yung matagal ko nang hinahanap. Ano bang ibig mong sabihin? Alam kong tangan mo ang mutya ng kampana, pero bakit hindi mo ginagamit? Wala naman kasing paggagamitan eh. Saka, hindi ako yung tipo ng taong mahilig sumubok ng mutya. Para sa akin, kawalang respeto kasi yun sa gabay natin eh. Alam mo, yan ang pinaka nakakatawa kong nadinig mula sa isang antingero. Paano mong malalaman ang bisa ng mutya kung hindi mo susubukan eh? Mawalang galang na kaibigan. Pero magkaiba kasi tayo ng prinsipyo eh. Para sa akin hindi kailangang subukan ng tangan ko dahil malaki yung tiwala at pananalig ko sa kanila. Sa oras na kailangan hindi nila ako ilalaglag eh. Sige nga, gusto kong masubukan ang sinasabi mo. Akmang susugod na sana ito nang biglang may magsalita. Kung ako sa'yo, Lemuel, hindi ko nasusubukan pa dahil siguradong magsisisi ka lang. Napalingon si Lemuel. Nagulat nang makita si Gringo. Yan nga ang maganda eh. Alam mo Gringo,
Malaking bagay para sa akin ang masubukan ng bisa ng isang mutya bago ko ito makuha. At sa oras na mabigo itong binatang to, kukunin ko sa kanya ang mutya ng kampana. Nagulat si Antonio sa sinabi nito. Hindi niya alam ang gagawin ng mga sandaling yun Ngunit wala nang magagawa pa dahil hindi na maaaring umatras. Alam mo, Limuel, hindi pa nagagamit ng pinsan ko ang mutya ng kampana Dalawang bagay lang ang maaaring mangyari. Magawa mo siyang talunin dahil hindi pa napapagana ni Antonio ang mutya o ikaw ang umuwing lasog-lasog ang katawan. Mamili ka. Yun din ang gusto kong patunayan Ikaw, gringo, ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi ko masasagot yung tanong na yan. Bakit hindi ikaw mismo yung magpatunay? Ibinaling ni Limuel ang atensyon sa binata. Kalmado pa dito na tila wala lang sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon Hanga din naman ako sa tapang mo, bata. Palibhasa hindi mo ko kilala. Kaya nagagawa mo maging kalmado sa ganitong sitwasyon. Siguro kung alam mo lang ang magagawa ko, malamang nagmamakaawa ka na para sa buhay mo. Napangiti si Antonio sa sinabi nito. Pasensya na, pero hindi kasi ako yung tipo ng tao na dadala sa pananakot na salita Kalmado ako, kasi parang alam ko na kung sino yung mapapahamak. At sigurado kung hindi ako yun. Anong sinabi mo? Ang haba nun, ayoko nang ulitin. Bakit hindi ka nalang sumugot para mapatunayan mo yung sinasabi ko? Aba, talaga naman. Pwes maghanda ka dahil hindi ko palalampasin ang kayabangan mo. Biglang sumugod si Limuel. Inundaya ng suntok ang binata. Nagulat naman si Antonio lalo na nang tamaan ng kalaban ang puno sa likuran. Halos madurog ang katawan nito dahil sa lakas ng pag-atake. Bagaman nagawang ilaga ni Antonio ang atake, alam nito na malaking pinsala ang matatamo kung sakaling sa katawan niya ito tumama. Nagtaas ng depensa ang binata. Muling hinarap si Limuel. Ngunit napakabilis nitong kumilos na halos hindi masabayan ang mga pag-atake. Anong problema, bata? Bakit puro ilag lang ang ginagawa mo? Nasaan ang pinagmamayabang ni Gringo? Hindi naman nagsalita ang binata. Sa halip, tumakbo ito papunta sa gawing likod ng kalaban. Saktong paglingon, biglang dumapo ang malakas na suntok sa panga. Tumilapon ng malayo si Limuel na wala ng malay. Pagbagsak nito sa lupa ay inalalayan siya ng mga kasamahan para tumayo. Tama na, Limuel. Mapapahama ka lang sa ginagawa mo. Nagising si Limuel. Sinampal-sampal ang sarili para makabalik sa wisyo. Pwede ba, Paeng? Huwag kang ang makialam. Nakachamba lang ang isang yan. Sa susunod hindi na niya ako magagawang patamaan. Tumayo ito at huminga ng malalim. Matapos muling sumugod papunta kay Antonio na siyang pinakamalaki nitong pagkakamali. Nakatayo lamang si Antonio. Ngunit nang susuntukin na ito ni Limuel, naglaho na parang usok ang binata. Nagpalingalinga sa paligid si Limuel. Biglang nagpakita ang binata sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata nito dahil nakaamba na ang kamao ni Antonio sa kanyang muka. Isang malakas na suntok muli ang tumama sa kalaban. Tumilapon ito palayo. Hindi makapaniwala si Gringo sa mga nakikita.
Alam niya ang kakayanan ni Antonio sa pakikipaglaban ng mano-mano. Ngunit sa pagkakataong yun, kakaibang lakas ang ipinapamalas nito. Nako, naloko na. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Paeng, ilayo mo dito si Lemuel. Hindi titigil si Antonio hanggat hindi niya napapatay ang taong yan. Dali-dali namang inilalayan ni Paeng si Lemuel at naglakad palayo sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa itong abutan ni Antonio. Isang malakas na sipa ang binigay nito, dahilan para tumilapon ang dalawa. Hinila ng binata ang kwelyo ng damit ni Lemuel. Walang tigil itong pinagsusuntok sa muka. Teka, ano bang nangyayari kay Antonio, Manong? Bakit nagwawala siya? Tanong ni Burnok. Kilala nitong mahinahon si Antonio. Ngunit sa pagkakataong yun, ibang-iba ang pagkataong pinapakita ng binata. Ito na nga bang sinasabi ng engkantong nagbabantay sa mutya ng kampana? Ang pagsubok ni Antonio. Dito malalaman kung talagang makakayanan niyang pigilan ang sarili at kung karapat dapat siya sa mutya. Tuloy lamang sa pag-atake ang binata hanggang sa maramdaman nito na hindi na gumagalaw si Lemuel. Antonio, tama na yan. Baka mapatay mo si Lemuel. Binitawan naman ni Antonio ang kalaban. Ibinaling ang atensyon sa malaking batong nasa gilid ng daan. Pinagsusuntok ito ng binata hanggang sa mapudpod. Nang humupa ang alikabok na dulot ni Antonio, nakita nila ang binatang nakatayo habang hinahabol ang hininga. Unti-unti nitong napakalma ang sarili. Sinubukang lumapit ni Gringo, ngunit pinigilan ito ni Antonio. Diyan ka lang, Manong. Hindi pa lubusang humuhupa yung nararamdaman kong init sa katawan ko eh. Hindi ko din alam yung nangyayari. Pero sa palagay ko, ang may kagagawan, mismong mutya ng kampana. Alam ko, Antonio, kaya subukan mo huminahon. Huminga ka at pakalmahin mo ang sarili mo. Mabilis namang tumakbo ang kasama ni Lemuel palayo. Sa takot na sila naman ang pagbalinga ng binata. Maya-maya pa, huminahon na si Antonio at naglakad ito papunta kay Gringo. Manong, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Parang may biglang sumapi sa akin eh. Tapos hindi ko na mapigilan yung mga kamay ko. Nakikita ko naman yung ginagawa ko pero maniwala ka, Manong, hindi ako yun. Alam ko, Antonio, may hinala akong dahil ito sa mutya ng kampana eh. Ito na marahil yung sinasabing pagsubok ng engkantong bantay. Kung ito man ang pagsubok, pues sisiguraduhin ko na malalampasan ko ito. Sandali lang, magpapahinga lang ako ng konti, Manong. Parang nanibago yung katawan ko eh. Matapos ay naupo ito sa gilid ng daan. Sinandalang sarili sa puno. Ilang minuto lamang ay tuluyang nakaidlip. Binuhat na lang ito ni Gringo pauwi sa kanilang tahanan. Oh, ano nangyari dyan sa pinsan mo? Nasobrahan ba sa pag-inom? Nakasalubong ko lang sila ni Burnok sa daan. At ayun, tulog na yung isang yun sa kwarto niya. Naparami yata yung inom nila Tiyo eh. Pinili nitong wag sabihin kay Tatay Rogelio ang totoo. Dahil siguradong pati siya masesermonan. Kinabukasan, nagising si Antonio na masakit ang buong katawan. Lumabas ito ng silid at nakasalubong ang ama. Magandang umaga po, Tay. Pasensya na, ginabi kami ng uwi. Napasarap yung kwentuhan eh, kaya medyo humaba yung inuman. Alam ko, tulog na tulog ka nga ng inihatid ni Gringo kagabi. Uminom ka ng mainit na kape.
para mawala yung pananakit ng ulo mo. Marami akong gagawin ngayong araw, kaya may iwan kang mag-isa rito sa bahay ha. Matapos yun, pumasok na ito ng silid upang mag-ayos. Nakaupo naman si Antonio sa atanga ng tahanan habang pilit na iniisip ang nangyari kagabi. Maya-maya pa, bumangon na rin si Burnok. Dumiretso ito sa kusina upang magmumog at magtimpla ng kape. Matapos ay naupo ito sa tabi ni Antonio. Alam ng binata ang ugali ng pinsan, kaya pinangunahan na niya ito. Huwag kang magkakamaling magsalita ng tungkol sa nangyari kagabi ha. Nandiyan pa si tatay. Mamaya baka marinig tayo. Mapagalitan pa. Tumango lamang si Burnok. Humigop sa hawak nitong tasa. Maya-maya ay lumabas ng tahanan si Tatay Rogelio. Nagpaalam na sa dalawang aalis. Oh, kayo na muna ang bahala rito ha. Baka kabalik din naman siguro ko mamayang hapon. Pero pag ginabi ako, Antonio, alam mo na ang dapat gawin. Tumango lamang si Antonio bilang tugon. Pagkaalis na matanda, kagad nagsimulang magkwento si Burnok. Ang gara ng ginawa mo kagabi kay Limuel. Paniguradong lamog yung pagmumukha nun, Antonio. Nababagay lang sa kanya yun. Pero ang ipinagtataka ko, bakit parang may ibang tao nagmamanipula ng kilos ko kagabi? Ramdam ko yung mga tama ng suntok ko kay Limuel Pero parang hindi ako yung gumawa nun. Sabi nga ni Manong Gringo, sinusubo ka daw ng mutsang nakuha mo. May bago ka bang mutsa, Antonio? Oh, eto. Sabay pakita ng kapirasong bagay. Mutsa ba yan? Para namang kapirasong kalawanging baka lang yan Mutya ng kampana ang tawag dyan, Borno. Sa palagay ko, tama si Manong Gringo Siguro nga sinusubok ako ng mutya kung nararapat pa ako. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, dumating si Gringo at may dala itong balita. Laganap na sa baryo yung nangyari kay Limuel. Masyadong matabil yung dila nitong si Paing Ipinagsabi sa mga tao na ginulpin mo nang walang kalaban-laban si Limuel. Inaasahan ko na po ito, Manong. Kaya hindi na ako nagulat. Delikado magpag-alagala ka sa kabayanan ngayon. Hindi mo ba alam na maraming kasamahan si Limuel? Kasapi ang taong yun ng isang samahan ng mga antingero dito sa bayan natin. Sigurado nang nakarating na sa kanila ang nangyari. At dahil sa katabilan ng bunganga ni Paeng, siguradong ginatungan pa niya ito ng mga kung ano-anong kwento. Wala na tayo magagawa doon, Manong. Huwag lang nila akong gagalawin kasi hindi ako magdadalawang isip na lumaban. Hindi nga nagkamali ang hinala ni Gringo. Simula ng araw na yon, naging habuli ng basag ulo si Antonio. Madalas nababalitaan ng ama ang nangyayari, kaya pinagsabihan niya ito. Ano, Antonio? Ito ba ang paggagamitan mo sa mutya ng kampana? Basag ulo. Hindi ka karapat-dapat sa kapangyarihang taglay niyan. Kaya mas mabuti pang ibalik mo na lamang kung saan mo ito nakuha. Ipinagtatanggol ko lang po yung sarili ko, Tay. Kesa naman hayaan ko na lang nagulpihin ako ng mga taong yun. Malaki ang naging pagbabago sa ugali ng binata. Simula nang mapa sa kanya ang mutya ng kampana, maging ang ama. Parang hindi na siya kilala. Dito na nagsimula ang bansag ng mga tao sa kanya bilang sanggano. Hanggang sa mabilis na lumipas ang maraming taon. Hayaan mo na ang mga taong yun. Ang importante, hindi siya nanggugulo dito sa atin. Tara na, umuwi na tayo. Baka nag-aalala na si Tatay Rogelio Masayang naglalakad si Antonio at Burnok. Nagtatawanan pa ang mga ito.
nang biglang napatigil sa paglakad si Burnok. Oy Burnok, ano na naman bang pinagagagawa mo? Hindi ito ang panahon para maglaro ka ah. Hindi na bagay sa atin yung ganyan. Tara na, bilisan mo ng kumilos. Ngunit hindi nagsasalita si Burnok. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nito ang isang malaking nilalang na nakatayo sa tabi ni Burnok. Isuko mo na lang ang mutya ng kampana. Hindi ikaw ang karapat-dapat na nagmamay-ari niyan. Bahagyang napaatras si Antonio. Ramdam nitong hindi pangkaraniwan ang nilalang na yun. Naglakad ito papunta sa kinatatayuan ng binata. Tumambad ang kabuuang wangis ng nilalang. Ang katawan nito, yari sa bato. Naglalakihan ang mga braso at paa. Halos siyam na talampakan ang tangkad. Pasensya na, pero hindi ko isusuko ang mutya ng kampana. Lalo na sa mga kagaya mo. Kung gusto mo itong makuha, kakailanganin mo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko. Sa palagay mo, may panama ka sa akin. Tignan mo ang malaking diferensya sa pagitan natin. Anong magagawa ng katawang gawa sa malambot na laman kung ihahambing mo sa katawan kong yari sa bato? Titignan natin nang malaman mo. Sabay takbo palayo. Sinunda naman ito ng engkanto hanggang sa marating nila ang kagubatan. Dito mo ba gustong mamatay? Kung sa bagay, maganda ang lugar na ito. Walang makakakita sa kahihiyang sasapitin mo. Hindi yan ang iniisip ko. Kung bakit kita dinala dito, no? Umiiwas lang ako sa maraming tao. Alam mo, naramdaman na kita kanina nung naroon kami sa kainan. Ni hindi ko nga akalaing susunod ka talaga sa amin. Oo, dahil gusto kong makuha ang mutsyang hawak mo. At gagawin ko yon kahit ano pa ang mangyari. At isang bagay pa nga pala yung iniiwasan kong mangyari. Kaya kita dinala sa lugar na ito. Dahil ayokong mabulahaw ang mga tao sa gagawin ko sa'yo. Pinag-umpog ng binata ang dalawa nitong kamao. Lumika ito ng malakas na tunog. Dahilan para mapaatras ang nilalang. 3 beses niya itong inulit. Sabay sugod sa engkanto. Bawat suntok ng binata ay natitipak ang katawan ng nilalang. Gumaganti pa ng pag-atake ang kalaban. Ngunit hindi ito umuubra sa binata. Dahil maliban sa malakas na ataking taglay ni Antonio, matataas na uri ng poder din ang bumabalot sa katawan niya. Sa nakikita ko, nagawa mo ng paganahin ang kapangyarihan ng mutya ng kampana. Sa ngayon, malakas ka. At aaminin kong hindi kita kayang talunin. Pero hindi kakayanin ng katawang tao ang kapangyarihan ng mutya. Darating ang panahon, susuko ang katawan mo. At yun na lamang ang aantayin ko. Wala ka palang sinabi. Matapos binalikan nito si Burnok, na nooy walang malay na nakahandusay sa tabi ng daan. Nok, gising. Hindi kita kayang buhatin, no? Bumangon ka na dyan. Kailangan na nating umuwi. Nagising si Burnok at dali-daling tumayo. Nagpalinga-linga ito sa paligid na tila may kung anong hinahanap. Nasaan? Nasaan na yun nilalang? Ano nangyari sa kanya? Wala na. Natakot yata sa akin Biglang nawala. Tara na. Umalis na tayo rito. Dali-daling umalis ang mga ito sa lugar. Kinabukasan, hinanap ng binata si Gringo para sabihin ang mga nangyari.
Kagaya ng mga sinabi ko sa'yo noon, hindi lang tao ang naghahangad ng kapangyarihan ng mutsyang hawak mo. Hinahabol din ito ng mga engkanto dahil sa taglay nitong kakayanan. Bukod sa ibinigay nitong lakas sa akin, ano pa ba yung kakayanan ng mutsyang hindi ko alam? Ang mutya ng kampana, may kakayanang bumuhay ng mga engkanto. Nagiging immortal ang sino mang elementong magtatanga nito. Bagay na pinagtakhan naman ni Antonio. Hindi ba? Hindi naman namamatay ang mga engkanto. Paano silang magiging immortal? Alam mo Manong, ang gulo mo magpaliwanag Mali ang paniniwala mo tungkol sa mga engkanto, Antonio. Namamatay sila. Nagagawa silang patayin ng mga espesyal na sandata. Ngunit sa oras na mapasa kamay nila ang mutya, wala nang sandatang makakapatay sa kanila. At ang sabi pa niya, hindi daw kakayanin ng katawang tao ang kapangyarihan ng mutya. At darating ang panahon na kusang bibigay yung katawang ko. Yun nga daw ang hinihintay niya Totoo ang sinasabi niya, Antonio. Pero nakadepende ito sa taong may tangan. Kung kusang pinagkaloob ng mutya ang kapangyarihan nito sa'yo, wala kang dapat ipag-alala. Pero kung sapilitan mo itong kinuha, ganun ang mangyayari. Ganun pala yun? Alam mo Manong, hindi rin ako sigurado kung kusa bang ipinagkaloob ng mutya sa akin tong lakas ko Bahala na nga. Siguro naman pag dumating yung oras na yun nagawa ko na yung mga gusto kong gawin Matanong nga kita, ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Binigyan ka naman ng pagkakataon ni Tatay Rogelio na maging manggagamot, pero hindi mo tinanggap. Anong gusto mong marating? Bakit ka nangungulekta ng mga mutya? Ni minsan, hindi pa nito nakakausap ang binata tungkol sa totoong dahilan ng pag-aaral ng lihim na karunungan. Matagal mo na akong kilala Manong at alam kong pagtatawanan mo ang sasabihin ko. Pero makinig ka. Isa lang naman yung gusto kong gawin at yun ay ang magkaroon ng mapayapang buhay. Mangyayari lamang yung kung wala na ang mga tao at nilalang nasisira sa kapayapaan natin. At para mangyari yun, kailangan kong maging malakas. Napailing si Gringo sa dahilan ng binata. Sa tingin mo ba, nangyayari naman yung sinasabi mo? Di ko nga rin masabi Manong Pero sa palagay ko naman, matutupad ko to. Bago dumating yung sinasabi ng engkantong yun. Kung sakali mang iwanan ako ng kapangyarihan ng mutya, sisiguraduhin kong matutupad na ang lahat ng mga pinapangarap ko. Hindi lang para sa akin, kundi para din sa mga kababaryo natin. Napangiti lamang si Gringo. Ngunit sa kaloob-looban, humahanga siya sa ideolohiya ng binata. Napagtanto nitong hindi makasarili ang dahilan ni Antonio kung bakit siya nagpapalakas. Ito din ang nakikitang dahilan ng lalaki kung bakit ipinagkaloob kay Antonio ang mutya ng kampana. Kung ano man yung dahilan mo, nirerespeto ko yon Antonio. Pero isang bagay lang ang wag na wag mong kakalimutan. Ayon ang pagtitiwala sa Diyos. Dahil wala kang magagawa kung hindi dahil sa Kanya. Alam ko naman po yun Manong. Pero salamat po sa pagpapaalala. O sige, mauna na po ako. Kailangan ko pang puntahan si Tatay Rogelio Kasalukuyang nanggagamot ang matanda sa kabilang bayan. Ngunit paggabi na hindi pa din ito umuwi. Sasamahan na kita. Tutal, wala naman akong ginagawa Sige Manong, ikaw ang bahala. Wala din kasi si Burnok Natakot sigurong lumabas ng bahay dahil sa nangyari. Lumakad ang dalawa papunta sa kinaroroonan ni Tatay Rogelio. Isang pasyenteng sinasaniban ng engkanto ang pinuntahan. Saglit lamang ito para kay Tatay Rogelio at nakakauwi na ito ng maaga. Ngunit ngayon ginabi ang matanda kaya naman nag-aalala si Antonio.
Alam mo Antonio, nahahalata akong nag-aalala ka kay Tatay Rogelio. Nakakalimutan mo na yata kung gaano kalakas yung matandang yun ah. Pasensya na Manong, pero nakakapanibago lang eh. Dati kahit gaano kahirap yung ginagawa niyang gamutan, nagagawa pa ding umuwi ng maaga ni Tatay Rogelio. Pero ngayon, parang may masama akong kutob eh. Alam mo Antonio, walang may dudulot na kabutihan yung pag-aalala mo. Kaya itigil mo na yan at bilisan mo na yung paglalakad. Maya-maya pa, narating na nila ang bayan kung saan nanggagamot ang ama. Nagtanong-tanong ang mga ito tungkol sa pasyente. Mabuti na lamang at kilala ito sa lugar. Kaya mabilis na narating ng dalawa ang kinaroroonan ng matanda. Pagkarating sa mismong bakuran, nakita nitong nagkakagulo ang mga tao. Ang ilan ay pilit na nakikisiksik upang makita ang nangyayari sa loob ng tahanan. Nakisingit ang dalawa hanggang sa makapasok sila sa mismong pinto ng bahay. Nakita ni Antonio, nakaupo lamang sa sulok ang matanda habang nakaharap sa isang lalaki. Sa hinala ni Antonio, ito ang pasyente ni Tatay Rogelio. Nakiusap ang mga ito sa may bahay na pumasok. Nagpakilala ang dalawa bilang kasama ng matanda. Nagulat si Antonio nang sabihin ng may bahay na sila ang hinihintay ni Tatay Rogelio. Mabuti naman at nandito na kayo, Antonio. Alam kong wala kang hilig sa panggagamot, pero may isang bagay lamang akong ipapakiusap. Maaari mo ba akong tulungan dito? Anong klaseng tulong po ba ang kailangan niyo, Tay? Ang nilalang na gumagambala sa taong ito, isang uri ng malakas na engkanto. Hindi ko siya kayang talunin. Kailangan ko ang lakas ng mutya ng kampana para pigilan ang nilalang. Paano ko namang gagawin yun, Tay? Hindi nga ako marunong manggamot eh. Maupo ka sa tabi ng pasyente. Hawakan mo ang kamay niya. Sa pamamaraang yon, matutuntun mo ang kinaroroonan ng engkantong gumagambala sa kanya. Sinunod naman ito ni Antonio dahil nakita niyang hirap na ang matanda. Pagkahawak nito sa kamay ng pasyente, tila may mahinang kuryenteng dumaloy mula sa katawan papunta sa kanya. Nakikita ng binata ang labas ng tahanan hanggang sa madako ito sa malaking puno na nasa gawing likod ng bahay. Nakita ng binata ang isang malaking nilalang na nakaupo sa sanga ng kahoy. Tay, nakita ko na po kung saan nakatira yung nilalang. Dali-dali itong tumayo. Tumakbo palabas ng tahanan. Nagsipaghawi naman ang mga tao nang makita ang binata. Pagkarating nito sa likod bahay, tumambad sa kanya ang hindi lamang isa, kundi napakadaming nilalang at yung malaking itim na figurang nakaupo sa sanga ng puno. Wala kong anumang atraso sa iyo, binata. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Ako din naman wala akong atraso sa'yo o anuman laban sa'yo. Pero may nakiusap kasi sa akin kaya ako nandito. At sino naman ang nakiusap sa iyo? Isang matandang manggagamot. Nagkataon na may pasyente siyang ginagambala ng mga engkanto Pinapahanap ka niya sa akin at ikaw ang nakita ko. Ngayon, naparito ako para sana makipag-usap ng maayos. Maaari ko bang hilingin na palayain mo na yung kaluluwa ng tao? Isang taong walang kaalam-alam. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit ko pinaparusahan ang taong tinutukoy mo? Hindi ko din alam Sabi ko nga sa'yo, tumutulong lang ako. Wala akong balak na makipagtalo o makipag-away sa'yo.
Naparito lang ako para makiusap. Yun kung pwede lang naman Paano kung ayoko? Anong magagawa mo? Ah, wala naman. Pero isang bagay lang ang masisiguro ko sa'yo. Sa oras na madinig kong sumigaw ang pasyente ng matanda, sasamain ka sa akin at ang mga kasama mo. Nanlaki ang mga mata ng kapre. Tumayo ito sa kinauupuan. Ano bang sinasabi mo? Pinagbabantaan mo ba ako, binata? Alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Nagsitawa na naman ang mga nilalang na nakapaikot sa kanya. Sa nakikita ko, may mataas kang posisyon. Maliban sa laki ng pangangatawan at tangkad mo, siguradong malakas ka din. Pero huwag kang pakakasiguro dahil hindi ako natitinag sa laki mo. At higit sa lahat, wala akong pakialam kung ano pa man ang katungkulan mo sa kabilang dimensyon. Nandito ka sa mundo ng mga tao, kaya dapat ikaw ang lumugar. Lalo namang nagalit ang kapre. At dahil doon, napasigaw ang pasyente. Muling ibinaling ni Antonio ang atensyon sa nilalang at sinabing, "Mukhang may malilintikan talaga sa akin ngayon Natatandaan mo ba yung sinabi ko tungkol sa pasyente?" Oo, at wala kong pakialam. Pagmasdan mo kung paano kong patayin ang taong pilit mong pinoprotektahan. Nagbuga ng usok ang kapre. Lalong nagkagulo ang mga tao sa loob ng tahanan. Walang nakakaalam ng totoong nangyayari sa kinaroroonan ni Antonio. Napangiti ang kapre habang nadidinig ang pagsigaw ng pasyente. Napakasarap sa tenga ng sigaw ng mga kaluluwang pinahihirapan. Nararapat lang sa kanila yan dahil masyado na silang abo. Hindi na nagawang tapusin ng nilalang ang sasabihin dahil bigla itong sinikmuraan ni Antonio. Nagulat ang mga elemento sa ginawa ng binata. Tumimbuwang ang kapre. Halos hindi ito makatayo dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng binata. "Hindi mo ba nadinig ang sinabi ko sa'yo?" Marahang tumayo ang kapre. Inihampas ang kamay sa lupa. Nagsipaglubugan ang mga nilalang nakasama nito at lumitaw sa harapan ni Antonio ang nakalaban niyang engkantong bato. Ngayon tignan natin kung may magagawa ka sa alaga ko. Matapos ay kagad itong naglaho. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang nilalang. Panay naman ang pag-iwas ni Antonio dahil hindi nito napaghandaan ang pagdating ng engkanto. Nagkita tayong muli, tao. Sa pagkakataong ito, ikaw na ang patutumbahin ko at kukunin ko ang mutya ng kambana. At mamamatay muna ako bago mangyari yun. Dali-daling sumugod si Antonio. Sunod-sunod na suntok ang binigay ng binata sa nilalang. Napapaatras ito dahil sa tindi ng pag-atake. Sa bawat pagtama ng kamao ng binata, tila napupudpod ang katawan nito. Itinaas ng elemento ang kamay at hinampas si Antonio. Nagawang salagi ng binata ang pag-atake, ngunit dahil sa lakas ay napatalsik ito. Wala pang mortal ang nakatalo sa akin sa isang labanan. Hangal ka kung inaakala mong mapapatay mo ko. Gamit lang ang iyong kamao. Yan din nga yung gusto kong patunayan Muli nitong sinugod ang nilalang. Pinaulanan ng suntok ang katawan ng kalaban. Habang nagaganap ang sagupaan, nagtataka naman si Gringo kung bakit hindi pa nakakabalik si Antonio. Kaya nagpa siya itong sundan na ang pinsan.
Sandali nga lang, Tatay Rogelio. Susundan ko muna si Antonio. Kanina pa yun eh. Hindi naman nagsalita pa ang matanda, kaya lumakad na ito. Mabilis nitong natunton ang kinaroroonan ni Antonio dahil sa lakas ng mga tunog na nanggagaling sa kamao ng binata. Pagkarating sa lugar, kapwa nakatayo si Antonio at ang kalaban nitong engkanto. Nakita nitong tila nahihirapan ang kalaban. Anong kapangyarihan ba ang meron ka? Hindi yan ang katangiang taglay ng mutya ng kampana. Nagkakamali ka. Sa totoo lang, sasabihin ko sa'yo, hindi ako nakikipaglaban. May kung sinong nilalang ang kumukontrol sa akin. Kaya hindi ko hawak ang mga ataking tumatama sa katawan mo. Hindi maaaring mangyari ito. Ni minsan wala pang taong nakagamit ng kapangyarihan ng mutya ng kampana. Isang panlilin lang ang ginagawa mo. Hindi panlilin lang, kaibigan. Ito ang totoong kapangyarihan ng mutya. At mangyayari lamang ito sa oras na magpasakop ka sa mutya at hayaan mo siyang kontrolin ang pagkatao mo. At yun ang ginagawa ko. Isang kasunduan. Hahayaan kong manahan sa katawan ko ang mutya. At bilang kapalit, pangangalagaan niya ako at bibigyan ng walang kapares na lakas. Muli itong sumugod. Isang malakas sa suntok sa ulo ang binigay. Dahilan para tuluyang madurog maging ang katawan ng engkantong bato. Matapos patayin ang kalaban, muling lumitaw ang kapre kasama ang mga alagad. Hinarap ito ng binata. Akmang susugod na nang biglang lumuhod ang malaking nilalang, maging ang mga kasama nito. Dumapa sa lupa bilang pagbibigay pugay. Napatunayan mong karapat-dapat ka sa respeto naming mga engkanto. Hindi na kami lalaban. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ay nako, madali ka naman palang kausap eh. Sige, tanggalin mo na yung sakit sa taong yun. Wala akong pakialam sa dahilan kung bakit mo pinarusahan yung pasyente ng maestro ko. Pero sa oras na gumaling siya, ako mismo ang kukulata sa kanya kung sakaling may nagawa mong pagkakamali. Masusunod. Maraming salamat. Wika ng kapre. Matapos ay bigla itong nawala. Bumalik ang binata sa tahanan. Sinundan naman ito ni Gringo. Mabuti naman at nagawa mong talunin yung engkantong yun. Pero, totoo ba yung sinabi mo? Nakipagkasundo ka sa mutya? O Manong, napagtanto ko na hindi ko siya mapapasunod ng sapilitan eh. Kaya nakipagkasundo ko maging tahanan niya. Muli itong bumalik sa bahay ng pasyente. Nang makitang maayos na ang kalagayan nito, hindi nag-atubili ang binatang itanong kung ano ang totoong nangyari. Ayon sa pasyente, ito ang nagpautos na putulin ang isang puno. Lingid sa kanyang kaalaman na ang punong yun, tahanan ng isang pamilya ng kapre. Ito ang dahilan kung bakit siya naparusahan at kamuntikan ng mamatay. Dahil sa pangyayaring yun, napagtanto ni Antonio na hindi lang puro dasal, hilot, at kumbate espiritual ang ginagawa sa tuwing ng gagamot. Minsan kailangan ding makipaglaban ng pisikal. Pinag-isipan nito ng mabuti ang alok ng maestro at kalaunan, pumayag itong maging katuwang sa panggagamot. Sa paglipas ng panahon, tuluyang inako ni Antonio ang responsibilidad ng matanda bilang manggagamot hanggang sa kinilala ito sa kanilang bayan bilang magaling na manggagamot na pumapatay ng mga engkanto sa pamamagitan ng kombate pisikal. Kaysa isang manggagamot na sinusugod ng harapan ang mga nilalang at elementong nanggagambala sa kanyang mga pasyente,
ito ay dahil sa tulong ng kanyang tangan. Namut siya ng kampana. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.